Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2 Unit 7 ng workbook tayo. Let's start with 어휘 vocabulary. Instruction number 1. 그림에 맞는 단어를 쓰고 그 관계에 있는 것을 연결하세요. So, let's try to match daw yung mga salita na may connection dun sa ating mga picture. So, pipili tayo ng sagot dito. 휴지, tissue. 세제, detergent. 장난감, toys. 금반지, gold ring. So, dito sa baba, yung dalawang event na natutunan natin, no? Yung doljanchi, first birthday party, at yung jibderi, housewarming party. So, dito sa picture natin for number 1, so, yung gold ring yung pinapakita dyan. So, that's 금반지. So, hindi ko na isusulat yung word ABCD na lang ulit para mabilis. Okay, so, 금반지. Number 2, ito ay mga detergent or seje. Number 3, toys, laruan, 장난감. And then, yung nahuhuli ay yung tissue, 휴지. Tapos, yung typical na regalo for first birthday party is yung gold ring at saka toys or 장난감. And then, para naman sa housewarming, yung ating seje at 휴지. Punta tayo sa number 2. Number 2 instruction, 보기에서 알맞은 것을 골라 대화를 완성하세요. Complete daw natin yung conversation na pipiliin natin yung tamang sagot dito sa example words, no? So, 선물을 가져가다. 가져가다, to bring, 선물, gift or present. To bring present or gift. 손님을 맞이하다, 손님, guest. 맞이하다, to receive or to welcome. Ibig sabihin, tatanggapin mo yung iyong mga bisita. 음식을 차리다. 음식, food, 차리다 is to prepare. Same with 준비하다, no? So, ibig sabihin, magsaset up ka ng pagkain doon sa pagkainan or lamesa. So, 음식을 차리다, to prepare food. 손님을 대접하다. 손님, again, guest, or yung itong mga bisita natin. 대접하다, to serve or to entertain. So, kapag inaasikaso mo yung iyong mga bisita, no? 대접하다. So, number 1 conversation. sabi niya, 한국에서는 dol잔치의 무슨 blank? 사got nina, 보통 아기 옷이나 장난감을 선물해요. Sabi niya, usually, yung sagot nina yung tingnan muna natin. Usually, baby clothes or toys ang nireregalo. So, dahil regalo yung sagot nung kausap, malamang ang tinanong niga is about sa regalo. And yung may regalo dito is yung 선물을 가져가다. So, ito yung sagot sa number 1. So, ita-transform natin siya, ending siya ng sentence. Again, pag ending ng sentence, usually, ayo, oyo, heyo, 씁니다, 비읍니다. Yan yung mga i-consider natin na ending. So, dahil yung ending nung sagot nina ay naka ayo, oyo, heyo, so, ganun na rin yung ending ng question natin. 선물을 가져가요. Okay, so ginawa lang nating ayo, oyo, heyo form si 가져가다 or yung present form. Number 2, sabi niga, 누구를 기다리세요? Sino po ang hinihintay ninyo? 사got nina, 네, 오늘 집들이를 해서 blank 나왔어요. Ay, opo, ngayon po kasi ay housewarming party kaya naman blank lumabas ako. So, nawatta, ibig sabihin nasa labas or lumabas. Okay? So, ano kaya yung or sino pala yung kanyang iniintay? Dahil lumabas siya. Malamang yung kanyang mga inimbita kasi nga sabi niya meron siya ngayong housewarming party. So, dahil iniintay niya, 손님을 맞이하다, to receive or welcome, no? So, dito, 손님을 맞이하러. Yan. So, yung ating ginamit na. So, i-note ko dito kung ano yung ginamit natin na grammar. Ayo, oyo, heyo. Dito naman yung 으로, 로. So, para mabalikan nyo yung ating mga, kung halimbawa hindi nyo maalala kung ano yung gamit ng mga grammar na yan, you can check yung ating previous lessons. So, ayan, 으로로. So, lumabas ako para. Okay?
para i-welcome yung aking mga bisita. Next, number 3. 음식을 많이 준비하셨네요. 제가 좀 도와드릴까요? Madami po kayong pinrepare na pagkain Tulungan ko po kaya kayo? Sabi nung kausap ni Nina, si Gayon. Tapos sumagot sina, 그럼 blank 것 좀 도와주세요. So, 도와주세요, ibig sabihin pumayag siya na tulungan siya. O sige, pakitulungan ako. So, ano kaya yung itutulong ni Ga? Dahil yung pinag-usapan nila is about sa food, malamang about sa pagkain yung itutulong niya. And, ito yung 음식을 차리다. So, ito yung sagot sa number 2, ito naman sa number 3. So, dito, yung 음식을 차리다 magiging 음식을 차리. Tapos, so again, dinrap natin yung mga da sa dulo, no? So, dito magiging 차리는. Ayan. So, naalala nyo ba yung ating grammar na 은, 니은, 는, 것. Ayan. So, if di nyo maalala, balikan nyo lang po yung previous lesson natin about sa grammar na to. So, that's 음식을 차리는 것 좀 도와주세요. Sabi niya, sige, pakitulungan ako sa pagprepare ng pagkain. Number 4. 사비 니가 한국에서 blank 때 무슨 음식을 준비해요? 사got nina, 보통 갈비찜이나 잡채를 준비해요. Usually, yung galbi찜 or 잡채 ang hinahanda. Ayan. So, yung japchae, yung pansit nila dito yan, no? Then, galbi찜 beef stew. So, 한국에서, dahil yung natitira is 손님을 대접하다. Again, yung 대접하다 is to serve. Ayan. Or entertain. So, in this case, serve ng food yan. So, in-entertain by serving yung food. Sabi niya, 한국에서 blank, magiging 한국에서 손님을. Dito pala may niyan. Ayan. Nakalimutan ko yung niyan. So, naging baka. Ayan, son. Yung number 2, may niyan po sa baba yung son. Ayan, 손님. So, dito, balik tayo sa number 4. 손님을 대접 Tapos, take note, yung after ng blank, may te tayo. So, yung 대접하다 natin, magiging 대접할. 할 te. So, ano yung ginamit nating grammar? 을 te, real te. Ayan. Okay, so that's for our vocabulary number 2. Punta tayo sa number 3. Number 3 instruction, 보기에서 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. So same siya nung number 2. Ang difference lang, ang i-complete natin this time is 문장. Again, 문장 is yung sentence. So, knock를 하다, to knock or kumatok. 명함을 꺼내다, to exchange business cards or business IDs. Palitan kayo, no? 미리 연락하다, to contact in advance. So, either tumawag ka or mag-message, email, but you have to reach out in advance. 늦지 않게 도착하다. So, hindi malate, no? A-arrive ng maaga at hindi malilate sa usapan or sa meeting time. So, yung mga picture natin dyan, yan yung hint natin. Number 1, 다른 집을 방문할 때는 blanco 가는 게 좋아요. So, nag-uusap sila over the phone. So, malamang ito ay 미리 연락하다. So, yung 미리 연락하다 is magiging 연락하. Tapos, baro yung go dito. Diretso na. Okay, 미리 연락하고 가는 게 좋아요. So, yung sinasabi lang dyan, when visiting another house or when visiting others' house, it is best, yung 게 좋아요, it is good or it is best to contact them in advance. Yan. So, number 2. So, yung oras, 1:50. Tapos dito, blurred lang siya. Pero ang sabi dyan, 약속 시간 2시. So, yung usapan daw ay 2 o'clock. Yan. 약속 시간 2시. So, ibig sabihin, maaga siyang dumating. So, yung hint natin dyan, maagang dumating, hindi siya late. So, 늦지 않게 도착하다. Dahil ending siya ng sentence, so gagawin lang nating 해요. 늦지 않게 도착해요. Okay, basahin natin yung sentence. 집에서 일찍 출발해서 약속 시간에 늦지 않게
도착해요. So, sa bahay daw, maaga kang umalis para hindi malilate sa usapan. Okay? Number 3. Tok tok tok. Ayan, kumakatok siya. So, ito na yan. 노크를 하다. 다른 사람 방에 들어갈 때는 문 앞에서 먼저 노크를 하다. So, may ge, juwayo na naman tayo. So, yung 는 것. So, ito na naman yan, no? Niyan, 는 것. So, bakit dito nakage? So, conversational siguro yung format nung statement natin dito. Parang spoken Korean. So, 노크를 하는 게 좋아요. Yan. Number 4. So, nagpapalitan sila ng business cards. 다른 회사 사람을 처음 만나면 보통 인사를 한 다음에 tapos yung natitira, 명함을 꺼내다. 명함을 꺼내요. Yan. So, ending siya, kaya ayo, oyo, heyo. Okay, so again, sabi, kapag it's your first time daw to meet yung ibang tao from other company, usually, after nyo daw mag-greet to one another, magpapalitan kayo ng business cards or business IDs. So, punta tayo sa number 4. For number 4, 보기에서 알맞은 것을 골라 대화를 완성하세요. Same ulit ng instruction. 미리 연락하다, again, that's to contact in advance. 늦지 않게 도착하다, not to be late or to arrive early. 인사를 나누다, magpalitan ng greetings. Ayan, insa, or to greet one another. 약속 장소와 시간을 정하다, to decide for the meeting place and meeting time. Tingnan natin yung conversation natin. Sabi ni Ga, 지금 가면 안 늦을까요? Kung ngayon tayo aalis, or kung ngayon tayo pupunta, hindi ba tayo malilate? Sagot ni na, 아직 시간이 있으니까 아마 blank 거예요. Dahil meron pa namang oras, malamang, so yung ama, pwede siyang maybe. Yan. Baka or sa malamang. Yan. Malamang blank 거예요. So, sabi niya dahil may oras pa naman, ito na yung magiging sagot natin. Malamang hindi tayo malilate niyan. So, 늦지 않게, tapos yung 도착하다 magiging 도착할 거예요. So, naka-future tense siya, no? Dahil hindi pa naman sila nakakarating, paparating pa lang sila kasi aalis pa lang sila. So, number 2, 내일 오후에 회사에서 뵙고 싶습니다. Sabi niya, bukas ng hapon sa opisina gusto kitang makita. Sagot ni na, 제가 내일 오후에는 조금 바쁘니까 blank 오세요. Sabi niya, bukas ng hapon, medyo busy ako noon. Okay, so 제가 ako, me. Busy ako noon, nung time daw na yon. Kaya blank 오세요. So, ano kaya yung pwedeng maging sagot natin dyan? So, pwedeng 미리 연락하다. Dahil busy siya, malamang, hindi niya mamamalayan kung dumating na ba or hindi siga, no? Kaya, sinasuggest niya na, bago siya dumating ay to contact or to reach to him in advance. 미리 연락하다. 미리 연락하고 오세요. Ayan. So, contact mo ko in advance, tapos punta ka na dito. Ayan. Number 3. 여러분 잠실을 소개합니다. 오늘부터 우리와 같이 일할 겁니다. 서로 blank. Sabi nung kausap. Hindi pala kausap. Isa dun sa mga kausap kasi sabi niya, 여러분. So, everyone, I'm introducing to you Jamshid. Ayan. 오늘부터, simula ngayong araw, siya ay makakasama natin sa trabaho. 서로, so 서로 is to one another or to each other. Sa bawat isa. Ano yung pinapagawa kaya? Tingnan natin yung sagot nila. Sabi nila, 어서 오세요. 만나서 반갑습니다. So, nag-greet siya, no? Welcome daw. Welcome po, it's nice to meet you. So, malamang ang sinasuggest ni Ga is, dahil pinakilala niya si Jamshid,
sinasuggest na they exchange greetings, no? So, 인사를 So, yung magiging 나누세요. Kasi nga, nagsasuggest siya or parang pautos na polite way. Yan. So, pinapakilala ko sa inyo si Jamshid. Simula ngayon araw, kasama natin siya dito sa trabaho. Yan. So, pakibati or magbatian kayo. Yan. 인사를 나누세요. Number 4. 번개 모임이 뭐예요? So, sagot ni na, 미리 blank, 갑자기 만나는 것을 말해요. Sabi, bongge. Ano ba yung bongge? Bongge is lightning. Naiwan yung N. Lightning or flash. Ibig sabihin, kidlat. Di ba pag may kidlat, may flash. Moim. Moim is gathering. Yan. So, tinatanong niya, ano ba yung bongge moim? So, may ganito silang salita sa Korea, no? So, in-explain nila. Sabi niya, 미리 blank, 갑자기. 갑자기 means biglaan or sudden. And then, 만나는 것. So, ibig sabihin, meeting. Biglaang pagkikita or biglaang pagpupulong, ganyan. 말해요. Sabi niya, yun yung biglaang pagkikita. 미리 in advance. Yung natitira natin, 약속 장소와 시간을 정하다. So, decide meeting place and meeting time. So, yung magiging sagot natin dyan, 약속 장소와 시간을 tapos dahil biglaan, so malamang hindi sila nakapag-decide. Okay? Biglaan lang silang nagkita, walang napag-usapan na meeting place, meeting time. Kaya siya tinawag na flash meeting or flash gathering. Yan. So, sa atin nga sa Tagalog, biglaang, 'di ba? Biglaang pagkikita, biglaang meeting. So, 정하지 않다. So, gagamitin natin yung G, ana na grammar, no? G, anta na grammar. So, 정하지, dahil hindi na kasya, yung kasunod dito ko nasusulat. 않고. So, after kung i-apply si G, ana, G, anta na grammar, dinugtong ko pa sa kanya si go na grammar. So, go as nayol. So, dalawa kasi yung sinabi or pagkaka-explain niya. Yung hindi nakapag-decide ng meeting place at meeting time at saka biglaang nagkita. Yan. So, 약속 장소와 시간을 정하지 않고 갑자기 만나는 것을 말해요. Okay, so that's for our vocabulary review. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.